Uy, pre, kumusta? Mabas na yung grades ah. Okay lang, pre. Ikaw, kamusta? Grabe na ako ng 95. Worth it yung mga puyat ko. Ikaw ba? Sana all, pre. 75 kasi ako. Okay lang yun pre, makakabawi ka. Yo, sana. Para umukay mo ito, gusto mo bang magmakto tayo? Last next time na lang, pre. May gagawin pa kasi ako. Sige, ano ka? Oo, pre. Sige, salamat sa akin. Bye. Sige, ingat ka pre. Okay, everyone, kindly group yourselves into four, one on each table, please. Jose, tara. Sama ka sa amin. Ay, okay lang. Kayo-kayo na lang, pre. Sige. Uy, pre, napapansin ko parang ang layo mo sa amin lately. Okay ka lang ba? I'm sorry, pre. Kasi simula nung makita ko yung result sa exam, parang nalungkot din ako. Parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Parang nawala na ako ng confidence. So pakiramdam ko, kasi pag mababa yung grades ko, pre, I felt I have no worth. Pre, di ka naman tinitignan based sa grades mo eh. Kaibigan naman kita kahit anong mangyari. Susuportahan ka namin. Pero ako, pre, doon ko binibase yung sarili ko. Sorry pero kasi na-overheard namin ang usapan nyo kanina. Okay lang ba makisali? So ako lang, baka may masabi rin kayo na need ko rin actually marinig. Alam mo kasi Jose, hindi lang ikaw yung nakaka-experience yan eh. Normal lang naman ma-disappoint kapag mababa yung grades mo. Pero kasi naging unhealthy siya kapag yung self-worth mo is binibase mo sa grades mo eh. Ano po rin, ganito kasi yan, feeling ko pag isang bagsak pa lang, or sa exam ganyan, kung feeling mo buong pagkatao na yung failure. Ang tawag kasi dyan bro is low self-esteem. So ano nga ba ito? So this refers to kung paano talaga natin nakikita at pinapahalagahan yung ating mga sarili. Kapag, syempre, pag alam natin mababa ito, mas madali tayo ma-influensyahan na parang hindi ba tayo enough? Tama ka dyan. Actually nga, meron mga studies na nagsasabi, maraming college students is binibase nila yung self-esteem nila sa academic performance nila. So kapag mababa yung grades nila is para mababa rin yung tingin nila sa sarili nila. Kaya pala akala ko sa simpleng bawi ka na lang makakatulog na ako sa'yo pero ganun pala kalalim yung sitwasyon mo pre. Actually, hindi lang din talaga self-worth ang affected. Kapag tuloy-tuloy yung ganito nating mindset, maaari din tayong magkaroon ng anxiety, depression, pagkawala ng motibasyon, syempre yung pagiging social natin sa iba. Yeah. Sabi rin ni Eric Erikson, yung stage daw na intimacy versus isolation, which is yung age group natin, is dapat daw maging mas sociable tayo. So kapag mababa yung self-esteem ka is parang mas lumalayo ka para sa mga tao kasi nga takot kang ma-judge ng ibang tao. Okay. Kaya pala, instead na humingi ng tulong sa inyo, pinili ko na lang na umiiwas kasi feeling ko nga ganun. We just wanted to help you bro. Alam namin na mahirap yan. So, nandito lang kami para tumulong lagi para sa'yo. At syempre bro, tandaan mo, ang grades ay hindi sukatan lang ng performance mo sa isang exam. Hindi nito kayang sukatin ang sipag mo, pagkatao mo, syempre potential mo. So kaya kasi, kung gusto mo talagang mag-improve is don't compare yourself to others. Tsaka kapag may small achievements ka, i-celebrate mo. And also kapag ramdam mo nahihirapan ka na, you can talk to your family naman, friends, or teachers to help you out. Salamat guys actually nga na-realize ko na masyado akong papaapekto dahil sa grades ko. Kung napapansin na kinokontrol na pala ako nito. Sa susunod gusto ko lang ang mag-aral, hindi para lang sa worth ko, kundi para matuto na. Good day everyone! Ito na ang results for our finals. And I'm happy to say na maraming students ang nag-improve. Uy, pre, taas ng grades ko ngayon. Ikaw ba? Ang balik Oo, pre, tumaas ako, pre. Wow, congrats! Ang galing mo naman.
Salamat, pre. Mas masaya ako dahil sa improvement na to kasi yung mindset ko nagpataas sa score ko. Congrats, pre. Proud ako sa iyo na nag-improve naman sa despite sa mga nangyari sa buhay mo. Dati kasi I always think na if mababa yung grade ko, mababa rin yung value ko. So I realized na isang exam lang yun. And then, hindi nun ibig sabihin na kung sino talaga ako. So, nung somehow natigil ko yung ganong mindset ko, I feel confident na to ask questions and to study. Kasi doon din kasi ako talaga nag-improve. At yan ang gusto naming tandaan ng lahat. Healthy self-esteem doesn't mean na palagi kang may mataas na grades. It just means na alam mo ang value mo bilang isang tao na hindi nakadepende sa isang score. Don't be afraid to make mistakes. Mas nagiging open bukas ka kasi kapag mas nagkakaroon ka ng pag-unawa at pagkakataon mag-improve. Kaya, celebrate your achievements, even the little things. Pero ang mahalaga talaga is yung mga effort na ginawa mo, progress at mga natutunan mo sa mga progress mo. Exactly! Grades are important, pero hindi ito ang sukatan ng buong pagkatao mo. Failure are temporary. Learning, growth, and resilience stay. Don't compare your journey with others else. Kanya-kanya naman tayo dito eh. Kaya sa susunod, if makakatanggap ka ng score na mababa or hindi mo expect, don't let it define who you are. You are more than meets the eye. Your grades doesn't define you.